Magandang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Narito pong muli ang Nimi Magarso Ministry ay magsasahimpapawid ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Ipagpapatuloy po natin sa araw nito ang ating paksa tungkol po sa 144,000 na mararatnang nakatayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang kanilang kalagayan? Ang espiritual na Israel sa huling kapanahunan. Ayan. Mga kapatid, sa mga huling sandali ng kasaysayan ng sanlibutan, isang napakahalagang grupo ang ibinunyag ng Diyos, ang 144,000. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Buksan mo po ang aming mga isipan upang aming maunawaan ang pag-aaral na ito ng mga banal na salita. Ang mga itinagubilin mo at paalaala sa batya sa amin. At ang mga maliligtas sa huling kapanahunan, naway mapabilang kami sa 144,000 na nakatayo sa iyong harapan sa iyong ikalawang pagparito. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagpalain mo po ang bawat makikinig. Pagpalain mo po ang bawat makapanood nito. Naway matatak sa kanilang puso at kanilang isipan ang katotohanan ito na ihanda namin ang aming mga sarili at sundin ng iyong mga kautusan upang kami mapabilang sa matatakan bago magsarado ang pintuan ng awa. Ito po ang aming hiling at dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Excuse me. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, sino ba talaga sila? Sino ang 144,000? Saan sila nagmula? Totoo bang sila'y literal na galing sa makalumang 12 lipi ni Israel? O mayroon bang mas malalim na kahulugan na dapat maunawaan ng bayan ng Diyos sa mga huling araw? Ngayong umaga, tanghali, hapon o gabi man datnan kayo ng mensaheng ito. Ating bubuksan ang salita ng Diyos at ang patotoo ng Espiritu ng propesiya upang makita natin ang malinaw na katotohanan hindi para lituhin, kundi para ihanda ang bawat isa sa darating na krisis. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ito pong ating pag-aaral ay hindi po para kayo iligaw o para lituhin, kundi upang ating maalaman ang katotohanan na sino ba talaga, sapagkat marami po nag-aangkin ngayon. Sila'y maliliit na grupo lamang kung kaya sinasabi nilang sila yaong 144,000 na maliligtas. Ayan. Ano po ang katangian ng 144,000? Dito po sa banal na kasulatan. Sa Apokalipsis kabanatang 7 talata po 4, at aking narinig ang bilang nila na tinatakan 144,000 na mula sa lahat ng lipi ng mga anak na Israel. Marami po dito ang nalilito at nagpapaliwanag na kisyo daw ito ay galing kay Dan, kay Efraim, kung kani-kanino pang 12 lipi na Israel. Dito po ay pinapakita po sa atin na hindi po ito literal. Opo, sapagkat sa huling kapanahonang ito ay masyado na po tayong napalayo. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Literal ba ito o simboliko? Ang listahan ng 12 lipi na Israel, dito po sa Apokalipsis, kabanatang 7 talata 5 hanggang 8, binabanggit ang mga lipi, ngunit kapansin-pansin. Ano po, pansinin po natin, wala ang lipi ni Dan, wala ang lipi ni Efraim, pumasok ang Manasis, nagbabago ang pagkakasunod-sunod. Kung literal, dapat ito, hindi dapat nagbabago ang orihinal na listahan sa lumang tipan. Kaya malinaw, mga kapatid at mga kaibigan kay Kristo, hindi ito literal, kundi ito'y simbolo ng espiritual na katangian ng bayan ng Diyos. Ayan, sa katangian pala makikita ito.
Hindi po sa literal o dugo talaga na nagmumula po sa literal na Israel. Ang 12 lipi ay naging espiritual. Dito po sa Roma, Kabanatang 9, ang talata po ay 6, patuloy hanggang 8, sapagkat hindi lahat ng mula kay Israel ay tunay na Israel, kundi ang mga anak ng pangako ang ibinibilang na binhi. Ayan, kaya tayo po, ang iligtas po ng Panginoon sa huling kapanahunan, kundi yung Israel ayon sa pangako. Ayan. Ano ang katangian? Sumusunod sa kautusan ng Diyos sa kanilang spiritual na kalagayan. Diyan po makikita ang binhi ni Israel. Dito po sa Galacia, Kabanatang 3, ang talata po 29, kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Nakita po natin sa ating pag-aaral. Hindi po literal. Dahil kung literal, narito nga po, pinakita po natin na doon sa pagkasunod-sunod, na wala po doon ang isang angkan. Si Dan, wala din po doon. Ayan. Kaya hindi po ito literal, kundi ito po ay spiritual na Israel. Ayan. Ang tunay na Israel ngayon ay hindi ang lahing dugo, kundi ang lahing nananalig kay Kristo. Ayan. Hindi po pala, kaya kapag na DNA test ay hindi, magkaiba na. Ano po? Pero kapag sa katotohanan at spiritual na pamumuhay, kung sinusunod natin ang katangian ni Abraham, tayo ay anak na Israel ayon sa pangako. Ayan. Ang 144,000 ay huling henerasyon ng matitiwasay na tapat. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 14, ang talata po 1 patuloy hanggang 5. Sa buong talata ay dapat basahin natin po ito kung tayo po ay nagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Dito po makikita na walang dungis. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 14, ang talata 1 hanggang 5, ang bayan po ng Diyos walang dungis. Hindi perpekto sa sarili. Kundi nalinis sa dugo ng kordero. Katulad po sa ating kalagayan ng hindi pa natin natutuklasan o hindi pa natin sinusunod ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay hindi perpekto. Ngunit nung ating makilala ang ating Panginoon at tinanggap natin bilang personal na tagapagligtas, tayo po ay nilinis ng dugo ng kordero. Hindi nadungisan ng mga babae. Ano po yung katangian? Hindi nadungisan ng babae. Doon sa una walang dungis. Hindi perpekto, kundi nalinis lang sa dugo ni Kristo. Ito naman sa pangalawa, hindi nadungisan ng babae. Hindi sumama sa spiritual na Babylonia. Ayan. Ano po yung babae? Ang babae po ay yaong mga iglesia na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung bumabaliktad ng katotohanan. Yung sinasabing huwag ay sinasabing pwede na. Yung sinasabing huwag kang gagawa na larawang inanyuan ay ginagawa. Yan po ang tinatawag na babae sa spiritual na kahulugan. Hindi po literal na babae. Kagaya ng Israel, hindi po literal na dugo o angkan ni Israel, kundi spiritual na Israel. Ganito din po ito, hindi nadungisan ng mga babae. Ang mga babae po ay mga iglesia na hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi sila nakibahagi dyan. Hindi sumasama sa spiritual na Babylonia. Ang Babylonia po ay ang sanlibutan ito. Ang kasalanan, yan po ang Babylonia. Hindi sila sumasama dyan kung anuman ang takbo ng sanlibutan, sila'y humihiwalay. Yan po yaong mapapabilang sa 144,000. May pangalan ng Ama sa kanilang noo.
Ano po yung pangalan ng Ama? Tanda ng karakter ng Diyos. Yan. Kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang kanya ibinigay na utos sa bundok ng Sinai, iyan po yung karakter ng Diyos. At kapag sinusunod mo yan, meron kang tatak sa noo, sa iyong isipan, hindi literal na imamarka na sabi po nila ay yung 666. Hindi po yan. Natanda daw ng hayop ay ang 666. Yan. Hindi nagsisinungaling. Yan po ang karakter ng 144,000. Hindi sila nasumpungan ng kasinungalingan. Nagtuturo po sila ng tama. Sila sabi nilang si Kristo ang tunay na Diyos, na anak ng Diyos, na nagkatawang tao, na nakitulad sa tao, na nag-anyong alipin, bagamat hindi naman alipin. Itinuturo po nila yan, hindi nila binabaliktad. Kaya hindi sila nasumpungan ng kasinungalingan, sapagkat ang bumabaliktad ng katotohanan ay nakatungtong sa kasinungalingan. Matapat kahit sa kamatayan, hanggang sa kamatayan, gaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ba talaga ang hari? Ikaw ba talaga ang Mesiyas? Hindi niya itinakwil ang pagiging Mesiyas. Hindi niya itinakwil na siya hari ng mga Hudyo hanggang sa kamatayan. Yan po, magkakaroon po tayo ng katangiang yan, matatanggap po natin yung tatak. Sila ang unang bunga na tatangi sa huling henerasyon. Bakit sila ang unang bunga? Sapagkat pagdating ng Panginoon, sila ang matutunghayang nakatayo sa harapan ng Panginoon. Anong patotoo ng ating propetesang si Ellen G. White? Ano po sabi dito sa Early Writings, pahina 14, hindi literal ang 12 lipi. Ayan po, Sister White na nagsasabi. Kaya mga nagtuturo na ibinibilang sa angkan daw ni Ephraim, sa 12, sa angkan daw ni... wala po, hindi po yan ang 144,000. Kundi sa katangian po ng sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat mag-isip ng literal na lahi o lipi sa pagbibilang ng 144,000. Ang tunay na Israel ay yaong naninindigan sa katotohanan at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Yan po sinasabi ni Ellen G. White. Kaya baguhin po natin ang ating pagtuturo, sapagkat maliit pa ako. Yan na po ang alam ko, galing po sila sa 12 angka ni Israel. Ay dito po ipinakita sa ating pag-aaral na mayroong nawawala. Paano maging literal? Ayan. Dito po sa spiritual na Israel, ang Iglesia ng Diyos sa mga huling araw ay tinawag na spiritual na Israel. Saan po mababasa? Dito po sa Selected Messages 380. Yan. Nabubuhay silang banal hanggang makita si Kristo. Opo, nanindigan po talaga sila. Sa gitna ng mga kapigatiang dumaan ay hindi umatras itong 144,000. Marami pong mga tapat, pinugutan ng ulo sa huling kapanahunan. Marami pong papatayin, marami pong ibibilanggo. Sila po'y mga banal din. Subalit sila ay makakaranas ng kamatayan. Kung yung pag-uusig na nauna ay napakarami pong namatay, mas marami po ngayon sa huling kapanahunan. Kaya lang naging espesyal itong 144,000, sila yaong tumayo sa katotohanan na talagang buhay man sila ay hindi talaga nabahira ng pagkakasala. Meron din naman tumayo sa katotohanan na kanila pinanghawakan hanggang sa kamatayan. Kaya lang hindi naging espesyal, nakaranas po sila ng kamatayan. Pero sila din po ay mga banal na bubuhayin ng Panginoon. At kasabay din naman natin na paroon sa langit sa 144,000. Ang pagkakaiba lang sa 144,000, sila po ay mga mang-aawit. Ayan. At talagang sila ay hindi nadungisan ng anumang uri ng kasalanan. Nung sila'y madatna ng Panginoon, talagang malinis. Nilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
Sila'y mga taong walang kapintasan sa harap ng trono, may silyo ng Diyos, hindi sila dumaan sa kamatayan. Kasi po marami naman po mga namatay na mga banal na nanindigan sa Panginoon na meron pa rin po namang bahid ng kasalanan. Kaya nga meron nga pong timbang sa timbangan. Kaya nga babasahin doon. Kinakailangan masumpungan na tayo ay tama ang timbang sa katotohanan. Ano po? Hindi ko po sinasabi dito na magkaiba na ang mga may maliligtas na makasalanan, hindi po. Sila po ay namatay dahil sa paninindigan sa ating Panginoong Jesucristo. Banal po sila at wala na pong kasalanan. Nilinis na po sila ng dugo ni Kristo. Ang pagkakaiba lang ng 144,000, nanindigan din po sila sa katotohanan, hindi sila nakaranas ng kamatayan. Patuloy lang po ninyo subaybayan at tuloy-tuloy po nating ipapaliwanag yan. Sa espiritual na Israel, ang iglesia ng Diyos sa mga huling araw ay tinawag na espiritual na Israel. Nabubuhay silang banal hanggang makita si Kristo. Dito po sa Ellen G. White, pahina 15, talata po ay 16. Sila'y mga taong walang kapintasan sa harap ng trono, may silyo ng Diyos. Hindi sila dumaan sa kamatayan. Ito ang malinaw, hindi mahalaga kung anong lahi ang pinagmulan mo. Ang mahalaga kung ano ang karakter ang nasa sa iyo. Ayan po, nilinaw po sa atin. Huwag na nating isipin, hindi naman pala ako ang kan Israel, hindi naman pala ako kabilang doon. Huwag po nating isipin yan, kundi ang malinaw po nating isipin ay ang hindi yung pinagmulan, kundi ang mahalaga ay ang karakter ng Diyos ay kung nasa sa atin. Yan ang malinaw na dapat nating magiging paninindigan. Bakit sila 144,000? Ang bilang ay simboliko po ng 12. Ito po ay 12 kapangyarihang pamumuno, organisadong bayan ng Diyos. 12 times 12 ay 144,000. Kompletong representasyon. Yun, 1,000 kabuang henerasyon ng huling panahon na matibay, hindi natitinag. Ayan, simboliko po. Yan, simbolo po yan, kapangyarihan ng pamumuno. Yan po yung 12 pagmumulan. 12 times 12. Ayan. Ano po? Kinakailangan po, hindi po natin tingnan kung ano po yung bilang, kung ano po ang pinagmulan. Ang mahalaga po ay kung handa ba tayong tanggapin ang tatak. Mapabilang man o hindi, kapag tinanggap natin ang tatak ng Diyos, tiyak na tayo ay maliligtas. At ito ang tandaan natin, kapag hindi natin naranasan ang kamatayan at masilayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, tiyak nakabilang ka sa 144,000 na espesyal. Kung ikaw naman ay mapugutan ng ulo o mamamatay bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa katotohanan ang hawak mo, tiyak nasa lubhang karamihan ka, kapatid ko. Patuloy po rin subaybayan at pag-aaralan po natin ito pati hanggang sa lubhang karamihan at hanggang sa pag-uusig bago masilayan ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang tanong ngayon ay hindi ito, kasama ba ako sa literal na lipi? Lahi ba ng dugo ang batayan? Hindi po yan ang tanong kung kasama ka, kundi ito po ang batayan. Mayroon ba akong karakter ng kordero? Nakaukit ba ang pangalan ng Ama sa aking noo? Nakatayo ba akong matatag kapag dumating ang pagsubok? Ang sandilo, ang pag-uusig at ang krisis, hindi aksidente ang pagiging bahagi ng 144,000. Ito'y paghahanda. Kinakailangan lang na tayo ay maghanda sa ating pamumuhay Kristiyano. Kung gusto mong mapabilang sa 144,000. Ihanda natin ang ating sarili sa Panginoon.
Kung tayo ay nagpapaligoy-ligoy at kung tayo ay hindi handa, hindi tayo mapapabilang sa 144,000 na tatakan ngayong huling kapanahunan. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 3, ang talata 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Napakaganda pangako. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kung nais mong maging bahagi ng 144,000, ito ang landas. Una, maging tapat sa lahat ng utos ng Diyos, lalo na sa Sabat. Huwag nating lapastanganin ang araw ng Sabat. Huwag nating ikaila ang araw ng Sabat. Ang pangalawa, iwan ang kasalanan, hindi ang simbahan. Huwag tayong lumabas sa simbahan, huwag nating iwan, kundi ang iwanan natin ang kasalanan. Pangatlo, magpakalinis sa dugo ni Kristo araw-araw. Kinakailangan na didevelop po tayo araw-araw. Pang-apat, maging saksi sa pamilya, komunidad at buong mundo. Panlima, huwag matakot sa pag-uusig. Ang Diyos ang ating sandigan. Hindi tayo maliligtas sa pangalan, sa titulo o posisyon. Ang tanging makapagliligtas ay ang karakter ni Kristo na naukit sa puso natin. Huwag nating isipin, ay maliligtas yan si Brother Nimi kasi elder yan. Ay maliligtas yan si Brother Nimi kasi nangangaral yan. Hindi po ang posisyon, hindi po ang kalagayan, kundi ang magliligtas ay ang karakter ni Kristo. Hindi po ang titulo, hindi palibasa ay ministro ligtas, hindi po. Kundi ang karakter ni Kristo na nakaukit sa ating puso at sa ating isipan ang siyang magliligtas sa atin, kapatid ko. Kung hindi mo pa nagagawa ito at hindi mo kayang gawin, kapatid ko, manalangin tayo para sa ganon ang banal na Espiritu ang siyang uukit sa atin. Siya ang maghuhugis sa atin upang tayo ay mahubog at maging karapat-dapat na tatanggap ng tatak ng Diyos at mapabilang doon sa 144,000. Sabihin natin sa Diyos, dakilang Diyos, itinakda namin ang aming sarili sa iyong banal na kalooban. Hindi kami naghahangad ng titulo, kundi ng paglilinis. Gawin mo po kaming karapat dapat na maging bahagi ng iyong huling hukbo, ang 144,000. Silyuhan mo kami ng iyong espiritu. Ihanda mo kami sa kapighatian at gawin mo kaming tapat hanggang sa iyong maluwalhating pagdating sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang 144,000, mga kapatid ko, ay totoo ito. Sila ay tinawag mula sa 12 lipin ng Israel, ngunit hindi iyon literal na dugo, kundi espiritual na karakter. Ang tanong ngayon ay hindi sino ang ninuno mo, kundi ano ang naging ikaw sa harap ng Diyos. Huwag natin tingnan kung naging ninuno natin si David, kung naging kalululuhan natin sila, o naging kalululuhan natin si Abraham, kundi kung ano tayo ngayon sa harapan ng Diyos. Karapat dapat ba tayong tumanggap ng selyo ng Diyos? Opo. Maging tapat lamang tayo. Huwag humiwalay. At ngayon na ang panahon. Ngayon na ang kaligtasan mo, kapatid ko. Habang bukas pa ang pintuan ng awa, tayo ay magbago at ipamumuhay natin ang buhay na pinamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Biyaya nawa at pagpapala ang sumaating lahat sa iyo at sa akin ngayon na magpakailanman sa banal na pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.